face dito sa TV5. Si Ate Ligaya po ay kasal kay Kuya Nestor, pero dahil nga sa nakita at narinig raw ng pinsan ni Kuya Nestor na si Imelda, na narinig na parang sinabing ito pambili ng gatas ng anak ko, na sinabi daw nitong si Baby, tinanong natin kay Ate Ligaya kung ano ang katotohanan at sinabi mo nga na ang ama ng bunsong anak ninyo ay si Baby. Opo, siya po talagang tunay na ama ng... Paano po ninyo nagawa yun, Aling Ligaya, sa inyong asawa? Paano po naririndi na ako yung isip ko eh. Hindi po siya umuwi talaga. Wala po kami pagkain. Hindi naman po sapat na binibigay ng pinsan niya na pagkain May namin. problema na nga ho kayo sa 4 na batang papakainin, bubuhayin. Bakit nagdagdag pa tayo ng isa? Sa kanya nung nakitulog siya sa... Nakakita ka na ng gwapo. Paano? Pinagmamalasakitan ka niya, akala mo may gusto sa'yo si Bebe. Sinamantala mo. Narinig naman ninyo, Aling Ligaya, sinabi ni Baby na susuportahan lang ang bata pero wala po siyang pagmamahal sa inyo. Tanggap po ninyo yun. Tanggap. Gaano po katotoo na kayo ang naunang magpakita ng motibo? Kaya nga po, Ang tanong ko po, Aling Ligaya, kayo po ba ang unang nagpakita ng motibo? hindi naman po totoo yun. Hindi naman po totoo. Oh, hindi naman daw pala, Parang Baby. napasandal lang ako. Napasandal lang ako sa kanya. Kaya pala... Sus, parang kinikilig pa. Napasandal lang kayo. Eh, bakit hindi kayo sa pader? Ang sabi ho ni Baby, kayo ang unang nagpakita ng motibo at nagtakip na nga lang daw siya ng unan. Nakita niyo naman po, sa kanya na nagsabi, sumandal lang siya sa akin. Ba't siya sa Kung akin mayabang ka rin, eh bakit naman pinatulan mo kasi siya? Hindi ko nga gusto niya, pinakainom na ako ko eh. Tuwan-tuwa ka pa. Ka na nahiya. Ikaw, sobra ka ha. Sobra yung... Lahat ng pagmamalasakit ginawa ko sa'yo, tas ganyan lang palang gagawin, kapal ng mukha mo. Papakahirap ako sa trabaho. Ikaw sa oras, papakahirap. Yan, nabubwisit na sa inyo si Aling Imelda. Nagagalit, sumasakit na ang ulo mo. Pati kasi ako nadadamay, Oo. naiinis ako. Eh, parehas mo pa. Ay, naku, tas pati ako naalas na kayo. Wala kayo sa karon. Gusto lamang naming balikan si Attorney Acosta dahil gustong malaman ng ilan sa mga kababaihan dito sa studio. Eh, yun naman po bang ginawa ni Aling Ligaya na siya ay sumiping kay Baby? Grounds po ba yun para siya naman po ay hablahan ng annulment ni Mang Nestor? Sexual infidelity, yun po ay ground for legal separation. Ano Yun. naman po yun? Ibig sabihin ay pwede pong payagan sa hukuman na magkaroon ng paghiwalay. Pero yung bingkulong nandun pa rin. Dahil ang psychological incapacity po, dapat meron po yung gravity, concurrence, at talagang maraming manifestation at hinahatulan ng hukuman. Napakahigpit po ng hukuman dyan. At ang problema lang, iniisip ko lang kung totoo yung sinasabi nitong si Baby dahil binata yata siya, no? Na siya ang mismong nag-initiate at gumawa lahat ng acts ay mismong si Aling Ligaya. So parang lumilitaw na-rape pa itong si Baby nga at may yung acts of lasciviousness ng isang babae. At kung may karanasan ay si Aling Ligaya, wala pa sa buhay na ito. Pwede rin mag-demand, makasuhan itong si... kasi lasing yata nung si no? Si Baby, lasing po. Lasing siya. At ang mga lalaki kasi, kaya nga sinasabi ng nanay ko, ang mga kababaihan, hindi dapat didikit-dikit sa lalaki. Kasi parang kahoy na babadman sa tubig, pag nadagandang ng init, sa pilitang magdidikit. Ang mga lalaki always ready yan. Kumbaga, ang mga babae, hindi dapat dikit ng dikit sa mga lalaki dahil ikaw mismo magiging dahilan para may mangyari sa inyong dalawa na later on, pagsisisihan nyo. At yun naman ang sinabi ko nga, Attorney, bakit doon pa nadikit kay Baby, pwede namang sa pader na lang? Ayun na nga bakit ko Ganun para siya. sandal? Doon siya nasandal. Eh, kasi nga,
may mga pangangailangan si Ligaya. Mga kasawsawan, oras na po upang dumaan ang ating mga panauhin sa isang talaga naman pong masinsinang counseling. At sana nga po ang kanilang mga puso at isipan ay maliwanagan po sa magiging counseling na ibibigay ng ating trio tagapayo. Kasi po ma'am, wala naman po kasi kinalaman po yung bata. Kawawa ko eh. Hindi, ang presumption kasi born within a Oo, valid tama, marriage. marriage. Kaya mapapangalan talaga sa kanya yun. Kasi pag pinangalan naman sa iyo, yung bata ang magdudusa habang panahon, illegitimate siya. Kailan kay kinasal niya nung 13 anyos na siya? Ilan taon ba yung panganay niyo? Magdi-18 na o ba't hindi pa nalang pagtrabahuhin? Doon po sa counseling na ibinigay sa inyo ng ating trio tagapayo, hangad po namin dito sa face-to-face na sana nga po pinahalagahan nyo yun, inisip nyo po ninyong mabuti at talaga pong malaki ang maitutulong noon sa inyo. Meron pa po silang mensahe na nais iwan po sa inyo ngayong umagang ito. Unahin ko lamang si Attorney Acosta. Kanina ay nakausap ko nga silang lahat. Naalala ko ang kasabihan na kung ikaw man ay nagkasala, subalit kinikilala mo ang iyong pagkakasala at nakahanda ka magbagong buhay, ikaw ay tatanggap ng kapatawaran sa Diyos na may lalang. Huwag ka lang magyabang sa harap ng Panginoon at sa harap ng batas. Ngayon, dito naman kay baby, ang sabi ko sa kanya ay kilalanin din niya ang kanyang pagkakamali at pagkakasala. Hindi niya dapat i-justify na aksidente lang yung nangyari dahil kahit sabihin pa niyang lasing siya, ay gising naman siya. At alam din niya ang nangyayari at nagaganap sa mga oras na sila ay magkatabi ni Aling Ligaya. So si Mang Nestor naman, ay naku naman, panagutan mo naman yung mga anak mo at ang iyong asawa. At sana magbagong buhay ka na. O tama, nagpapakasikap ka sa hanap buhay mo, pero dapat yung kinikita mo hindi napupunta sa alak at sa sugal. At sabi ko nga, huwag ikaw ang maging daan para magkasala ang iyong asawang babae. Ang mga babae ay dapat minamahal. Hindi rin sapat ang perang iaabot mo. Ang mga babae kahit hirap na hirap ang katawan sa paglalaba, pamamalansa, pagluluto, pag-aalaga sa mga liliit na anak, yun lang maramdaman nilang minamahal sila ng asawang lalaki ay sapat na nakapagpapaalis at nakapapawi na ng pagod. Mabubuhay kami sa pagmamahal at mabubuhay kami sa pagkandili na may pagmamalasakit. Marami pong salamat, Attorney Presida Rueda Acosta. Dr. Camille? Nung nagkikwentuhan nga kami kanina, ako'y talagang medyo talagang napabuntong hininga dahil ang kanilang mga anak ay hindi nag-aaral. Isa sa mga obligasyon at responsibilidad ng magulang ay paaralin ng kanilang mga anak. Sabi ko nga, may mga public schools naman at magagawa ng paraan nito na talagang kung kayo ay nakatutok bilang mga magulang, ay makita nyong ipasok at enroll ang mga batang ito sa eskwelahan. Pero hindi pa naman din po huli ang lahat, lalo't gusto nyong maiayos ang inyong pamilya, na sana ay magawan nyo ng paraan na talagang kahit papaano kung hindi man po pumapasok ngayon ng mga bata ay i-enroll nyo sa susunod na taon. At the same time, paalala lang po sa lahat po ng mga, kung meron pong mga ganitong klaseng adventure na gusto nyo mga one night stand, sana maintindihan nyo, meron din po mga complications na pwedeng mangyari. Hindi lang po itong sabihin